Sa iyong ganap na kahabagan, Ama, dinggin mo po ang panalangin ng iyong bayan. Pagkararag tayo. Diyos, Ama, minalangitan, iti daytoy nga oras, ti aldaw, at tuy kami agmaymesang, agdayo ken ka, ti Espiritu ken kinapudno. Dawaten mi, Apo Diyos, ti presensyam, kas agtuloy kami, ti aramid mi, ti daytoy nga malem. Bendisyon am, Apo, ti iglesia mi, ditoy, ti FUMC Dubai, tingutin mi nga pastor, dagiti amin nga opisyales, dagiti kamkameng, dagiti laiko, ken kada kami amin. Agtuloy ko mao, Apo Diyos, tinipintas, nga langin-langin, sumagtunggal maysa kada kami, ti panagmaymay sa amin, nga mangkitan dudo, tinapateg ganagan mo, kit agtultuloy ka diyo, Apo Diyos, ti Espiritu mi, ti panagmaymay sa, panaginayat, ken panagtitinulong, tapno rumurong bupayo, Apo Diyos, ti panagdaydayo mi ken ka. Sikaw, Apo, ti amumi nga makikadwa kada kami, kas agtuloy kami, ti serbisyo mi. Dagitoy, ti dawaten mi. Amen. Langit no namong Diyos, giampo namo kanimo ang tanang OFW sa tibuok kalibutan. Salamat sa ilang kaisog, pagpaningkamot o paghalad sa ilang kinabuhi alang sa ilang pamilya. Ginoo, among giampo ang ilang kaligon sa lawas, pinansyal o emosyonal. Panalipdi sila gikan sa tanang kadaot, giyahi sila sa kaalam sa matag desisyon, ug palibuti sila og maayong tawo sa ilang pagpanimpalad. Panalangin ni usab ang ilang mga pamilya nga anaa sa Pilipinas, uban sa kalinaw, panaghiusa ug panalangin. Padayuna ang ilang panaghiusa, bisan pa sa gilayon, ug himua nga ang gugma mao'y ilang kusog. Ayaw tuguti nga mawala ang ilang paglaom o Diyos, ug hatagi sila og kalipay sa imong presensya sa matag adlaw. Among gideklarar nga dili mausik ang ilang pagpaningkamot, ug nga ang ilang kaugmaon o Diyos anaa lamang sa imong mga kamot. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amay nga mahigugmaon, salamat gid sa imo pagpanawag, kag paghatag sang kahigayunan, nga makaalagad sa imo. Subo nga kami, magapadayon bilang TFUMC Dubai, kag isa sa iban pang nga mga utod sa United Methodist Church, pakadto sa Middle East. Nagapangayo kami sang imo giya kag bendisyon. Giya iyang amon tikang, agud mangindalan sang imo gugma kag paglaom. Paligon na kami sa tunga sa mga pagtilaw kag kabudlayan, kag hatagi kami sang kaalam sa pagpaambit sang imo pulong sa mga katawhan nga amon masugata. Iluwas kami sa tanan nga peligro, kag himuon nga mangin kasanag nga nagadala sang imo himaya bisan diin nga lugar. Tanan nga amon himuon para sa kadungganan sang imo ngalan. Sa ngalan ni Kristo, Jesus nga amon Ginoo kag manluluwas. Amen. Okay kaming Ginong Diyos, mayupaya at makamalunos sa Ginoo. Lalapit mila po kay kayong banalarapan, ding bawat miyembro at kapatid po na kini po king TFUMC. Ginaming Diyos, kaba po nga tsula po kiti po king Dubai, lalapit mila po na ikayo po sana yung patuloy na matnube karelaking karelang aldoldo pambiyabia ginuming Diyos. Ginuming Diyos, nawa ikayo po sana yung panibatan da pong sikanan na kaba pong makalawad la po king bawat pamilyara po na bawat pamilyara po, ginuming Diyos, nawa ikaw po sana lukuban nyo la po king kaya kayong banalagamat po rin bawat miyatong pungat kaya kami ginuming Diyos. Makanta mo naman po ginuming Diyos, lalapit mo naman po rin bawat pamilyara po at kaluguran da po na may lakwan po king Pilipinas. Karing banalagamat mo lang po pagkatiwala po yung sega na gana. Ginuming Diyos, king karelang aldoldo, pambiyabye, na atsupuketi, alaki pong alawang pagkatiwalang po nun po kayo. Nawa, ingkaya kayong banalagyo, ya pong panibatan may pong sikanan. At ikayo po ingkaya kami pong aldoldo panaligan, king bawat biyami po. Iting samod dalangin na anyaran mi, king mayupaya at malugod mi pong Ginoo na Yesu Kristo. Amen. Mga kapatid, tayo ay tumawag at dumulog sa Diyos sa iba't ibang dialekto ng ating bansa.
Diririnig niya ang ating mga panalangin. Ang maawaing Espiritu ng Diyos ay ibinuwis sa lahat ng tao. Ang ating manlalalang ay nag-alok sa atin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Hesukristo, sapagkat tayo'y nagpakumbaba sa harap niya at hinintay ang kanyang awa. Salamat sa Diyos. Amen at amen. Para po sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, ang may kakayahan ay tumindig para po sa ating pagbasa mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanatang 5, talatang 15 hanggang 20 sa sali ng mabuting balita. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayong namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. Sa inyong pag-uusap, gamitin ninyo ang mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, purihin natin ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Purihin sa Diyos. Amen. Diyos amihatin ang salita, gaya ng hatin sa pampangin. Salita mo'y aming minamahal, nais kang tamuhin nyaring buhay. Amen. Malugod po nating inaanyayahan ang ating mga kapatid sa Burdubay Care Group upang maghandog ng mensahe sa pamamagitan ng awit.
Maraming salamat po mga kapatid sa napakagandang mensahe at awitin. Sa sandaling ito, naway magkaroon po tayo ng pusong handang tumanggap at isipang nakatuon sa pakikinig ng salita ng Diyos na ipapahayag ng ating kapatid na si John Carlo Cayo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ayun, Tagalog. Ay, magandang hapon. Ayan, hirap po talaga mag-Tagalog. Alam niyo, muntik na ako nag-graduate dahil sa Filipino subject nung high school ako. Ano po, ngayong araw po is tatalakayin po natin ang Efeso 5 verse 15 to 20 and yung key verse ko po ay 15 to 16. Pinamagatan po ng ang aking sermon na ang lahat ng oras ay mahalaga. Every second counts. So, ayun po. Paano po natin usually ginugugol ang ating oras? Mga ilang oras po natin ginugol? Sa ating pong pagtulog, ilang oras po kayo natutulog? 6 to 8, 2 hours. Sa trabaho po, sa working, pagtatrabaho nyo, from 8 to 5, 8 hours. Social media, TikTok, Facebook, Instagram, 3 to 5 plus or 6. And sa ating pong pamilya, kaibigan. So, pag po pinagsama-sama natin nun lahat, ilan pa kayo natitirang oras para sa ating Diyos? Ang oras ay isang regalo, ika nga kanina. Pag ito'y nawala, wala na. Once it's gone, it's gone. Hindi na natin may babalik. So, ngayong Stewardship Month, let's focus po sa pamamahala ng oras, stewardship of time. Bilang isang OFW, tayo po ay busy and we are working long hours, nagtatrabaho ng napakahabang oras para lang mapasuportahan nating mga pamilya at ma-handle natin mga responsibilidad natin dito sa ating church. Pero ngayong oras po na to, tinatanong po tayo ng ating Diyos, ginagamit niyo po ba ang iyong oras for what truly matters most? Mga kapatid, we're not just spending time. English na po. We're either investing it or wasting it. So, stewardship of time means using each moment with intention, purpose, and alignment with God's will. Binigyan po tayo ng Panginoon ng parehong 24 hours a day. Walang mas maraming oras ang pastor o ang mamayayaman o ang tahimik sa trabaho. Pero not every one of us uses the time wisely. So, ngayong oras po, we're not just talking about yung mga schedules or calendars. We're going to talk about how to honor God with our time and how to redeem wasted time and how to live like faithful steward of this precious gift. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa oras na ito na pinagsama-sama mo po kami, Panginoon, sa iyong banal na tahanan. Panginoon, open our hearts, our mind, and soul as we listen po sa iyong mga salita. And bless, Panginoon, itong four corners of this room, Panginoon, this chapel. In Jesus' name, amen. So, stewardship of time. Nung MOF po ako, sa church po namin is na nagpapadala po sila for young people na mag-aaral para mag-sermon. Yun po yung SCYD sa Baguio Episcopal area.
So meron po kaming subject noon when I was second year na po nung CYD, stewardship. Then sabi po, yung ni Pastor Joel Bengbeng, sabi sa ang pronunciation, unang topic na yung pronunciation ng stewardship. So sabi po, ang stewardship is stewardship. Stewardship. Pero binalikan ko po sa kay Google. Sabi ko, ano po yung stewardship? Yung pala yung British accent. So hindi mo bagay po sa akin. Tagalog tayo. Stewardship na lang. So when we say stewardship of time, we're not just talking about managing a schedule. We're talking about recognizing time as a sacred gift from God and using it wisely for His glory. So God is not the only source of time. He is also the Lord over time. Siya po ang Panginoon ng oras. Meaning, mga kapatid, God is the Lord over time, meaning He controls when things happens in our life. Siya po nakakalam lahat kung ano mangyayari sa iyo. Ngayon, bukas, bakit? He knows the best timing for everything. Not too early, not too late, always perfect. So, ang ating job lang po is to trust Him and use our time wisely. So, ano po ang sinasabi ng Biblia sa paggamit po ng ating oras? Meron pa akong dalawang points na i-share. First is, ang oras po ay regalo. Nabasa po sa ating liturgy kanina. From the book of James 4:14, you are a mist that appears for a little while and then vanishes. Example po, sa dami ng trabaho nyo, minsan nakakalimutan na natin kung gaano kaliit or ang ating buhay o kaikli ang ating buhay. May oras pa ba tayo magdasal, mag-worship, or mag-check ang iyong spiritual health? Ang oras ay limitado, hindi to guaranteed. Kaya sa bawat pagising natin sa umaga, hindi lang to basta routine. It's a fresh mercy from God. Think na lang po mga kababayan natin na nagplano na makauwi ng kanilang bahay sa Pilipinas pero they never made it. That's why we don't take time for granted. Instead na saying na saka na ako magbabasa ng Biblia or next year na lang ako mag-serve. Ask yourself, what if tomorrow never comes? Today matters. Now matters. Pangalawa po, time is measured and limited. Sabi po sa Psalm, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Moses' prayer reminds us this time awareness leads to wisdom. Pag alam niyo po na limitado ang oras mo, sure ako na pipiliin mong gawin ang mga bagay na may saysay at may kahulugan. Kung alam niyo pong meron lang kayong 6 na buwan na mabubuhay dito sa mundo, paano niyo po gagamitin ang inyong oras? Manunod na lang kayo ng K-dramas? Or would you spend more time to your children? Or would you finally forgive someone? Maraming tao nagsisisi sa huli. Sana ginamit ko ang oras ko para sa pamilya ko, para sa simbahan, at para sa Diyos. Wise Christians don't just count days. They make days count. God doesn't want us to live in regret. He wants us to redeem our time starting now. So, brothers and sisters, even na nag-agree po tayo na ang oras ay isang regalo, ang real question is, bakit po tayo laging nag-struggle na gamitin ang ating oras ng tama?
As OFWs and believers, we face real daily challenges that compete for our time. And if we're not careful, they pull us away from our priorities. So bakit? First, meron tayong mga challenges like yung long hours work. So meron tayo, mga OFW, nagtatrabaho ng 8 hours to 10 hours, 6 days a week. Swerte na lang po yung ibang OFW na 5 days lang, 2 days off. Pero meron tayong mga kapatid na nagdo-double job pa. Na pagdating nila ng bahay is, ayun, pagod na, tulog na agad. Mahirap po, nakakapagod po magtrabaho. Lalo na kung minsan parang yung sapat na yung parang hindi sapat yung kinikita natin. So, napakahirap. So paano tanong yung sarili, paano ko masaserve ang Panginoon kung meron lang akong kaunting energy na natitira para sa akin? Nagiging spiritually dry ka na when you use all your times sa trabaho, sa mga distractions, your soul begins to dry out. Parang cellphone lang yan na pag hindi yan na-charge, gumagana pa, pero unti-unting nauubusan ng lakas. So, you start skipping church or devotionals dahil pagod ka, busy or distracted. You begin saying na, next week na lang ako atin ng simba. Or bawi na lang ako sa midweek or sa BS. But soon, those missed moments become habits. You're present at work, but absent in your walk with God. Your life becomes routine. Trabaho, pagkain, tulog, repeat. You fall into a cycle ng business without purpose. You're always doing something, but never truly fulfilled. You might be productive, but not faithful. So anong gagawin natin? Let us redeem small windows of time. So, meaning, yung mga nagko-commute, habang nagko-commute tayo, instead na nanonood ka ng mga TikTok, ganon, makinig na lang tayo ng worship, listen to worship or scriptures. Use lunch break for quiet reflection of prayer. Start your day with even 5 minutes of prayer. It's about consistency po, not yung gano'ng kahaba. Consistency. When 5 minutes quiet lunch, okay na po yan. At least every day before ka, tapos sa lunchtime mo, nagpe-pray ka. Consistent. So, gamitin ang bawat available na oras to reconnect with God. A tired body can be renewed with sleep, but a tired spirit can only be restored by time with God. So make time for your soul, because when your soul is well, everything else align. Second na struggles po natin, social media, entertainment. So average person po na na-spend natin, sabi po natin kanina, is 3 to 5 hours daily sa social media. And that's 21 to 35 hours a week. You open TikTok or Facebook for a few minutes, then na-realize mo, 3 oras na pala po ako dito. Kakapanood ng funny videos, reels, or vlogs. At the end of the day, you say, wala na akong time para magdasal. So, ano pong spiritual list? We neglect the real conversation with God and others. We lose sensitivity to the Holy Spirit. So, paano po natin masusolusyonan? Hindi po natin maiwasan manood ng mga ganung bagay sa ating, kasi mas nasisiyahan nata tayo panonood. So, set time limit on your apps. So, replace 30 minutes of scrolling with devotional readings or journal. Use social media on purpose. Share scripture. Pray for someone online to encourage po sa ating mga kababayan.
Sabi nga, Ephesians 5:16, make the most of every opportunity. Sabi po kanina sa ating praise and worship. Next po, not every good thing is a God thing. Just because you're doing many church things doesn't always means you're doing what God assigned for this season. It's possible po na to be busy doing good. It's possible to be busy doing good and still be outside God's will. Tayo po is active sa church. Kumakanta sa choir, part ng technical team, MIAF, MYF, council, or teaching in Sunday school. And people praise your commitments. But deep inside, pakiramdam nyo po is burnout, irritable, disconnected. You smile outside, but spiritually you're drifting. So ask yourself, tanungin nyo po ang sarili nyo. Did God assign this, or did I take it on out of pressure, guilt, or fear of saying no? Time for God should renew, not drain your energy. Sabi sa Isaiah, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Apply po natin. Let's take scheduled time to rest in God's presence. Hindi po kasalanan magpahinga kung ito ay para mag-recharge spiritually. Meron po tayong kapatid, I think few months ago nag-post sa FB, rest is not laziness. Sabi, it's obedience. So, come with me by yourself to a quiet place and get some rest. Sabi po sa Mark, Jesus himself commanded rest. Hindi po kasalanan magpahinga. It's part of godly stewardship. When we rest in God's presence, we become more effective. So I'm telling you right now the truth. God knows your struggles, but He also provides a grace, strength, and wisdom to overcome them. Don't wait for your schedule to get easier. Make time for what matters most. You can be productive but still miss your purpose. Let's surrender our time to God. He can multiply even the smallest moments offered to Him. So how to do it? Meron po tayong mga models para po sa wise sa stewardship of time na magamit natin ng maigi. So first model natin is, sino pa ba? Si Jesus Christ. The perfect example. Alam po natin na si Jesus had only 33 years on earth and 3 years of public ministry, yet He changed the entire world. He never ran, but He never wasted time. He knew what mattered, and every moment He spent had eternal purpose. Mga kapatid, marami sa atin busy building our careers and providing for our families. But some fail into the trap saying nga, pag nakaipon na ako, saka na ako maglilingkod sa Panginoon. Pag libre na ako, saka na ako magpapagamit sa Panginoon. Yet Jesus shows us, now is the time, not when you're rich, not when you're retired, even 1 hour week offered to God can have eternal impact when it's offered in faith. So ask yourself again, Lord, what do you want me to be? What do you want me to accomplish for your glory today? Build spiritual rhythm. Prayer, word, worship, work, rest. Don't wait for retirement or your ideal season to serve God. Even small moments today can be used mightily by God. The most powerful life is not the busiest life. It's the most aligned with God's purpose. Sino po nakakilala kay Mary and Martha? Magkapatid. Martha welcomed Jesus into her home and started preparing everything. Mary's, her sister, chose it to sit at Jesus' feet and listen. Sabi po sa Luke 10:38-42. Martha got frustrated and said, Lord, don't you care that my sister has left me to serve alone? But Jesus responded gently, Martha, you are worried and upset about many things, but only one thing is necessary. Mary has chosen what is better. So, yun po, many of us are like Martha, attending multiple church meetings, serving in several ministries, saying yes to every activity because
You love God and His church. But here's the loving warning. Don't be so busy for God that you forget to be with God. Ministry without intimacy leads to burnout, not a blessing. Evaluate po ang ating puso. Am I doing this out for love or obligation? Don't be afraid to say no to some tasks if it means saying yes to time with Jesus. Am I more like Martha, anxious and overworked, or like Mary, focused and fulfilled? Spend time with God before you spend your energy elsewhere. Let's be Mary in a Martha world and follow Jesus' patterns. Live with purpose, not pressure. So schedule God first. Start each new day kahit 10 minutes lang. Before you go to work, pray, Lord, guide my day. Make me a blessing in my job and help me to use my time wisely. Keep a God-centered calendar. Include your church commitments, rest days, and family time. Set reminders for devotionals or worship time. Make time for people. Tulungan po natin mga kababayan natin na nag-struggle emotionally, spiritually. Reach out to someone who stopped attending church. Learn to say no. There is time for everything. Don't say yes to everything and end up burnout. Say no to things that waste time and yes to what builds faith and community. Conclusion. Be very careful how you live, making the most of every opportunity. Time is one of the most precious gifts God has given us. You can pause it, rewind it, or save it for later. But once it's gone, it's gone. And what we did with it echoes into eternity. So ask yourself, where has my time been going? What have I been investing in? When was the last time I truly gave time to God? Not just out of routine, but out of love. We often say, wala akong oras, but the truth is, we all have time. It's just a matter of what or who we're giving it to. You can spend your time on worry or worship, entertainment or eternity, earthly goals or kingdom purpose. So every second is a seed, and we are either planting it in the soil of the temporary or the soil of eternal. Give God the best of your hours, not just what's left. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po kapatid na Giancarlo sa mabiyaya, mga paalala at mapanghamon na mensahe ng buhay. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting bagay. Siya ang lumikha sa bawat isa sa atin na may natatanging mga kaloob na magkakasamang bumubuo sa katawan ni Kristo. Bilang pasasalamat sa lahat ng natanggap natin, iniaalay natin ang ating mga buhay pabalik sa Diyos. Ibinabahagi natin ang ating oras, ang ating mga kasanayan, ang ating kayamanan, at sa paggawa nito, tumutugon tayo sa imbitasyon ng Diyos na sumali sa kanyang gawain sa pagbuo ng kaharian dito sa lupa. Tayo po ay maghanda sa ating ikapo, kaloob at handog. Tinatawagan po natin ang ating mga tagalikom.
kabutihang loob. Naway ang mga kaloob na aming binabalik sa iyo ay maging mabangong hain at isang pagpapala para sa iyong buong pamayanan. At sa nagpapayaman at nagbibigay lakas sa amin para sa gawaing inilaan mo sa amin. Sa ang dako mo man kami suguin. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Habang tayo ay umaawit ng himno, ang sino mang may espesyal na kahilingan sa panalangin, pasasalamat at panalangin ng pagtatalaga ay maaaring lumapit sa harap ng altar upang ipanalangin ng ating pastor. Sige po, lumapit po ang mga may nais ipanalangin, lalo na po yung may mga kaarawan ngayon at may mga anibersaryo. Tayo po ay lumapit upang atin po kayong maipanalangin sa pagkakataong ito. Banal na Diyos, tunay nga po na Ikaw ang may akda ng mga oras at panahunan ng aming buhay. Bago mo lalangin ang lahat ng mayroon kami ngayon at sa aming pag-iral sa mundong ito, Panginoon, ang iyong panahon ay ipinagkaloob mo ng nauna sa amin sa pamagitan ng iyong sangnilikha. Ito'y inilaan mo para sa amin upang aming pagsinupin, pagyamanin at pangalagaan. Maging sa oras na mayroon kami, maging sa mga panahon na patuloy na pinahihintulot mong aming maranasan, aming taglayin sa aming mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos, sa paalaala na iyong salita na inahatid sa amin ng kapatid na John Carlo sa hapong ito. Nawa ito po'y hindi lamang mamalagi sa aming kaisipan, kundi ito'y tumimo sa aming puso. Sa gayon, maihakbang namin ang nararapat na gawi upang ipamuhay ang tagubilin mo sa amin na paggamit ng oras sa tamang pamamaraan. Kaya naman narito ngayon ang iyong mga anak sa dakong ito nakatindig
Ang iba'y nakayukod sa mga upuan upang tumugon sa iyong panawagan ng pagpapahalaga sa aming mga oras. Tulungan mo kami, Panginoon, at ipakita sa amin ang mga bagay at mga lugar sa aming buhay na ang aming paggugol sa mga oras ay hindi karapat-dapat. Palakasin mo ang aming mga pagsunod at intensyon na ito'y maitama at maiwasto para lamang sa kapakanan ng iyong kaharian na siya mong ipinagpupunyagi para sa aming lahat. Tulungan mo kami, O Diyos, na ito'y matupad sapagkat ikaw din ang nagsabi, kailangan namin nagugulin ang oras, kailangan naming dagitin, agawin ang oras ang mga panahon sa mundong ito sapagkat napakasama ng mga nangyayari sa paligid. Kaya bilang mga alagad mo, Panginoon, kami tumutugon ngayon. Sa mga kapatid po naming narito ngayon nakatindig, ang iba sa kanila ay may kaarawan. Pagpalain mo po, O Diyos, lubusin mo ang kagalakan ng kanilang mga puso. Ipagkaloob mo ang pinakamimithi sa kanilang kaarawan, Panginoon. At naway patuloy na maging kagalakang buong buo ang kanilang buhay sa mga panahong ito na espesyal na pinagkaloob mo sa kanila. Ganyan din po may anibersaryo ng kasal. Patuloy na maging testimonyo sila sa kanilang mga pamayanan, sa kanilang mga relasyon, Panginoon, sa pamilya man, sa trabaho at sa komunidad na ito ng pananampalataya. Lubusin mo sa bawat araw na kanilang pagsasamay maging matamis katulad ng patuloy na pagsama mo sa amin. Sa mga panalangin ng pasasalamat, tanggapin mo po, O Diyos, sa mga katagumpayang nangyayari sa aming mga buhay, sa mga kapatid kong ito. Tanggapin mo po ang papuri, O Diyos. Sa mga petisyon at mga kahilingang nasa puso ngayon na binibitbit ng bawat isa sa kanilang mga saloobit kaisipan, Ama, dinggin mo po ang panalangin ng mga kapatid. Ikaw po ang magtulot sa kanila ng katugunan sa iyong kapanahunan. Alam po namin na hindi maglilikat, ito ay mangyayari, ito ay matutupad sa iyong kapanahunan at hindi sasala ng iyong kabutihan ang siyang mahayag sa buhay ng mga kapatid. Sa mga panalangin ng kaligtasan para sa mga pamilya na hindi pa nagsusuko ng buhay sa iyo, sa mga kabigatan para sa kanila ng mga kapatid namin, ng mga kasambahay, miyembro ng pamilya, mga kamag-anak na nais din naming makasama at maranasan ang kaligayahan ng may relasyon sa iyo, Panginoong Hesus. Dinggin mo po ang panalangin ng aming mga kapatid sa dakong ito, maging sa kanilang mga araw-araw na pagdulog sa iyo. Dalangin namin na isang araw nawa ay sumapit sa kanila ang kaunawaan, ang katalinuhan, ang kamalayan, ang katiyakan ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng iyong ebanghelyo. Sa mga ibang panalangin, hindi namin mabanggit ngayon. Maaaring kulang ang salita, ang titik, ang letra, maging ang aming mga boses, Panginoon. Subalit alam mo, pag nakita mo ang luhang pumapatak sa aming mga pisngi, ito man ay panalangin na nagiging mabangong sanghaya sa iyong trono. Kaya po, O Diyos, marapatin mo at dinggin mo ang aming panalangin sa araw na ito. Sa lahat pong ito, dinudulog namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ng pag-ibig ko, Jesus, sa'yo'y binubuhos. Sarili ko'y iyo na magpasawalang hanggan, magpasawalang hanggan. Mga minamahal, narinig natin ang salita ng Diyos. Inawit natin ang mga papuring awit at masayang tugtugin. Ngayon naman, tanggapin ninyo ang bendisyon ng ating Amang sumasa mga langit. Sumagana ang pag-ibig niya sa inyo. Ingatan niya kayo sa pagkatisod, papagliwanagin ang kanyang mukha sa inyong lahat at mahabag sa inyo at sumainyo ang kapayapaan na sumasakop sa lahat ng kaunawaan ng tao.
Ang pagliligtas ng Panginoong Hesus sa lahat ng aspeto ng inyong buhay ay tanggapin ninyo. Ang pakikipisan, pamamalagi, ang yakap at haplos, ang dampi at halik ng banal na Espiritu ay tanggapin ninyo at mamalagi sa inyo ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pagsamba sa araw na ito. Manatili po tayong pinagpala at maging pagpapala sa ating mga kapwa, hindi lamang ngayon, kundi sa buong linggo.